Guys, gandang umaga, tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Dahil sa marami pa rin ang mga nagtatanong tungkol sa tunay na pagkatao ni Idol FLM, mga kaibigan. At ito ang aking sagot sa lahat ng mga nagtatanong ng tunay na pagkatao ni Idol Francis Leo Marcos, mga kaibigan. At meron nga siyang ginagawang pelikula na si Rafael Rosel ang gaganap bilang Francis Leo Marcos. Pero atin pong panoorin na lang po ang aking paglalahad ng tunay na pagkatao sa mga marami kasing nagtatanong pa rin sa akin sa mga messages. Kaya panoorin na lang po natin ito, mga kaibigan, para masagot na po ang inyong lahat ng katanungan. Ayan po. Salamat po at sana nasa inyo na yan kung maniniwala kayo sa aking video, mga kaibigan. Meron lang tayong gustong i-topic, mga kaibigan. Ang teleseryeng pagkatao ni Idol Francis Leo Marcos. Para sa mga hindi pa nakakaalam ng ang tunay niyang pagkatao, unahin natin ang kanyang ina na si Prinsesa Remedios Carino Antonio na taga Cordillera, ang prinsesa ng Cordillera, anak ni na Don Isabelo Antonio at Doña Maria Carino, na kapatid ni Mateo Carino, na itong si Mateo Carino ay chief plain ng buong Cordillera. Meron niyang tinatawag na Mateo Carino Doctrine. Nasa internet po yan. Pwede niyong i-search ang Mateo Carino Doctrine. Kaya ang mga ninuno o roots ni FLM ay sobrang yaman. Dahil halos sa kanila ang buong Cordillera. Yan ang Carino Antonio side. Puntahan naman natin ang kanyang Marcos side. Siyempre, dito naman sa father side, siyempre si Marcos side, itong si Doña Josefa Edralin, ang mayaman na kumaret kaibigan ni Doña Maria. Doña Maria Carino, yung nanay ni Remedios. Dahil dalaga pa si Doña Josefa noon, ipinakilala ni na Doña Maria at ni Don Isabelo sa kanilang kaibigan din na si Mariano Marcos. Yun. Kaya nagkatuluyan si Mariano Marcos at saka si Doña Josefa Edralin. At sila nagkatuluyan na nga. At yun ang nagkasundo sila
na pag-aasawahin ang mga panganay nila. Ang naging problema lang, si Pem ay malaki ang agwat nila. Ito nga, nasa digmaan na si Ferdinand E. Marcos sa Bataan. Si Prinsesa Remedios ay kakapanganak pa lang, kaya mga agwat nila nasa 30 kamo na lang. Mga kulang na 30 siguro. Mga 28 years. Mga ganun. 25 to 30 years kamo na lang para to be safe. Ayun, medyo malaki ang agwat. Nung Speaker of the House, si Pangulong Marcos, ay itong si Remedios ay nag-aaral sa University of Baguio. Samantalang si Marcos ay Speaker of the House na. Eto na nga, nung habang nasa Speaker of the House si Marcos, nagkaroon ng beauty contest sa Maynila at naging hurado siya. Ayun, nakilala niya ngayon itong si Imelda at siya ang napangasawa niya. Yun, kaya medyo nawala sa eksena si Doña Remedios dahil nag-aaral pa lang. Siyempre bata pa yon, mga 18 years old, 17 years old, nag-aaral pa lang sa University of Baguio. Kaya naglipas ang mga panahon, siyempre medyo nasaktan na rin siguro si noong 1978, kinausap ni Don Isabelo Antonio si President Marcos na kailangan nilang tuparin ang kasunduan nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng anak. Kailangan bigyan niya ng anak si Prinsesa Remedios Antonio. At yun na nga. Pero sabi ni Don Isabelo Antonio na bigyan mo ng anak pero gusto kong may kilalanin siyang ama. Yun. Kaya nang ibang bansa sila at doon binuo si FLN. At yun, noong 1979 at pinanganak na nga, 1978, mga 61 years old si Pangulong Marcos noon. At 1962 pa nga, pumunta pa sa Amerika si Juan. 1962 ba yun? 1982 pa. Noong 1982 pala, pumunta ng Amerika si Pangulong Marcos. Malakas pa. Nag-speech pa siya. At bilib na bilib si Reagan. Habang nag-i-speech si Reagan nga, nag-speech English zero na yun ha. Talagang dialect niya English. Pero nag-speech may binabasa. Samantalang si Pangulong Marcos nag-i-speech na walang binabasa. Manghang-mangha si makikita mo sa mukha ni Ronald Reagan. Grabe ito. Walang binabasa. Spontaneous ang mga pagde-deliver niya ng speech. At ang lalalim ng mga English niya. Diyan mo makikita ang katalinuhan ni President Ferdinand Marcos. Ito na nga. Nabuo na yung si 1978 nabuo na si FLM. Kaya
isinilang na siya, umuwi na sila 1979. Yan na, pinanganak na nga. At para itago muna nila, siyempre itago muna nila na siyempre si Prinsesa Remedios walang asawa, wala naman asawa, kaya itinago muna nila, ipinatago, ipinaalaga sa katiwala o yaya, katiwala nila. Hindi natin alam kung talagang Antonio si Remedios. Remedios din ang pangalan. Si Remy ay kamag-anak nila, kaya katiwala sila, kamag-anak ng mga Antonio. Ngayon, kaya halos, di ba yung yung lumalabas si Antonio Mangusin, Norman Antonio Mangusin ba yun? Oo, kaya tiwalang-tiwala sila kay Remy Antonio, yung nanay ni, yun ang biological nanay ni Pastor Jerome. Sa kanya ipinaalaga si FLM. At siyempre yung mga panahon na yon, medyo yung presidente si Ferdinand Marcos, kailangan nilang itago muna, hindi pwedeng sa publiko. Iyon ang naging pagkatao ni FLM. Matindi ang kanyang dugo, hindi yung sinasabi ng mga bashers na gusgusin na walang pera. Hindi po yun totoo, dahil yung Carino side halos sa kanila ang buong Cordillera. May minahan sa ginto, may minahan na nandyan binubungkal ang ginto sa Cordillera. Ngayon, kaya maraming lupain. Yun na nga, at sinabi nga ni Idol na mana niya, mga lupain, yun ang pinagbebenta niya para itulong sa kapuspalad nating mga kababayan. Kaya pag darating ang araw, lalabas si Idol FLM na mas matingkad pa siya. Lalo lang nilang pinapasikat si Idol. Yun ang hindi nila alam. Paglabas niya, napakabango na niyan. At malilinis na ang kanyang buong pagkatao. Ayun. Kumbaga, it's a blessing in disguise na, para mawawalan na siya ng duda sa kanyang pagkatao. Kaya yun guys, ang malateleseryeng buhay, pagkatao ni Idol FLM. Kaya guys, hanggang dito na lang ang kanyang ang aking pagkukwento sa malateleseryeng buhay ni Idol FLM. At ito'y base sa ating bubuit, mga kaibigan. Ating pinag-imbestiga ang ating bubuit. Kaya guys, hanggang sa muli, Roman Carino LTV magbabalik.